Good morning guys. Dito tayo ngayon sa Baybay, tawag sa Bisaya, tabing dagat. So maraming bagong huli, bagong kuha sila na isdang salinyasi. So ito gagawing tuyo. So ganito ang proseso ng paggawa ng tuyo guys. Hugasan mo na yung isda sa dagat, then ito lalagay sa isang banyera, tapos papatungan to ng layered by layered to, lagay ng asin. So makikita natin dito guys, napakaraming isda at yung ano na yung napakaraming asin din, sako-sako ang asin dito kasi yan ang tamang proseso sa paggawa ng bulad, kung tawagin tuyo. Bulad sa Bisaya, tuyo yung tawagin dito sa ating Tagalog na kung tawagin. So ayan, nakikita natin guys, inaasinan muna, tapos patong naman uli ng isda. So yan, ayan na nga nung yan, nilalagay na ni ate ng asin, tapos isda na naman uli, yan, tapos another layer na naman uli ng asin. Yun, ganun lang pala yung paggawa guys. So ganun lang pala, sanay talaga sila. Parang hirapan ako guys pero sila sanay na sanay. So yan, marami lang banyera. So mga ganitong panahon guys, sa Mayo, marami talagang ngayong isda guys. Kapaw kung tawagin dito sa Bisaya guys, kapaw. Ibig sabihin na masagana ang huli ng isda. So ganito. So ngayon wala masyadong malalaking isda. Puro ganito naman ang harvest ngayon ang kuha nila sa So ayan, dito naman meron sa kabila si nanay naman, ayan naman nagmagawa kasama yung kanyang anak, tinutulungan niya si nanay. So ganun pa rin, ganun din ang proseso. So ang nito, kailangan daw tarik ang araw. Pag matarik daw ang araw, sobrang init, bukas tuyo na yan, maghapon lang yan ni bibilad, tuyo na yan. So ganun lang guys. After nyan, after maano yan, iano lang yan, isang oras lang yan ibabad guys sa asin, tapos hugasan uli bago ilalatag na nila doon sa si madam humingi pa ng isda, gagawing kilaw siguro yan. Masarap sa kilaw guys, mga ganitong isda, kilaw, paksiw. Pwede rin mo rin sa bawan, lagyan mo lang malunggay, tanglad, okay na yan guys. Mga ganyan, basta sariwa guys, kahit anong gawing mong luto dyan, prito, ayos na ayos yan guys. Si madam humingi si madam ng isda, ano kaya gagawin niya doon? Baka gagawin niya yung kinilaw. So yung guys, andun makikita natin yan ngayon. Ayun, ganun na. So yun, ganun palang pagkagawa niyan. Yun, asin na naman. Kasi kaya pala maalat ang tuyo. Kaya gawa ng sa asin. Pababad pa pala isang oras. Guys. Yun. So, napakabait ni ate. Tinutulungan si nanay. Yan, sipag talaga sila. Masipag sila gumawa ng tuyo. Ganitong panahon kasi yan, kuha yan. Dagat yan. Wala to, ilang to. Kagabi lang yan, naglayag ang mga yan, ng mga mangingisda dyan guys. Kinabukasan umaga, uwi na kagad yan. Kaya sariwang-sariwa yan. Di dumanang yelo yan. Ang ganda. Gagawin Ay si madam nakipagbulahan para makahingi pa ng makahingi pa ng isda. Galing. So ayun guys, yan yung nila, ng tuyo. Yun yung ng tuyo. So ganito ang pamumuhay dito guys. Simple lang mangingisda dito. So yan, mga bangka bagong dating, so marami pa nasa ayun mga bagong dating pa yung mga bangka guys. Idarating pa yung iba guys. So ayun, dumaan yung motor dito sa likod natin guys. Maingay. Ayun, lalatag na yan sila. After 1 hour, ibababad yan sa banyera yung may kasamang asin, yung isda. Pwede na ilatag yan. So sabi ni nanay, isang oras lang daw yan. Isang maghapon lang daw yan. Isang araw lang daw yan. Pagka matarik ang araw, pwede na. Nabukasan pwede na ibenta. Tuyo na. Repacking na. Yung si madam, nagtuturo pa si madam. Ganito daw dapat ang gagawin. Kailangan daw gawin pa yung maraming kawayan dyan pang sa patungan ng isda para mabilis daw.
Ay, si Madam. Nakipagbulahan. Magaling talaga mambola to si Madam. So, yun guys. Napakalinaw ng dagat kasi walang bagyo. Yan. Kaya,